So this is my 3-month-old Toyota Yaris Cross S HEV na variant. Meron akong video na nagawa regarding sa first month ownership experience ko. So best to check it out para makakuha ka ng mga detalye na hindi ko sabihin dito. Kasi yung first month video ko, yun lang natutunan ko on my first month. So dito dahil medyo mahaba-haba ang panahon na nakuha ko sa pagdadrive nito, meron akong mga additional na nakita doon. Pero syempre, dun sa first month video ko, yung mga obvious na nakita ko as a driver and as an owner, nasabi ko na. So again, best to check yung first month video ko nitong Yaris Cross for more context. And kung ikaw ay nagbabalak bumili or ikaw ay current owner nito, so you are lucky na nakita mo tong channel na to. Dahil sa channel na to, i-explain ko at i-share ko yung mga natutunan ko during my ownership experience nitong Yaris Cross S Hybrid. Before I go on, kung mahilig ka sa Philippine car news and reviews, I would appreciate it if you can consider giving a like on this video and subscribing to the channel. I post one video a week sharing my thoughts and opinions regarding Philippine cars. Maliit na bagay yan para sa inyo pero napakalaking tulong yan para lumago ang channel na to so that I may also know the interests of the Filipino consumer. So, first things first, ano nga ba ang maintenance schedule nito? So kung matatandaan nyo or kung napanood nyo na yung first month video ko, ang sabi ko, it's 1,000 kilometers or 1 month, whichever comes first. So sa akin, hindi ko na-reach yung first 1,000 kilometers ko before 1 month, pero pinaschedule ko pa rin yun. Hindi ko sigurado kung saan nakuha yung notion na mas madalas daw ang maintenance ng mga hybrid kumpara sa non-hybrid variant nito like the G or the V. Pero based sa manual and based din sa advice ng aking service advisor, after ng first key, fully synthetic kasi ang pinalagay ko noon, and I take it as a recommendation. I take it as a requirement rather than a recommendation. So fully synthetic yung pinalagay ko dito nung first K kilometer niya. And to clear things up, ang next PMS na ito is after 6 months or 10,000 kilometers, whichever comes first. So ako personally, tingin ko hindi ko maabot yung 10,000 kilometers on my 6th month. Kaya on the 6th month, I think that's gonna be on May or June, at least for sa akin. Papaschedule ka to for 10,000 kilometers. And again, fully synthetic yung papalagay ko doon. I believe ita-top up lang nila yon, pero we'll see so on my 6-month video kung ano bang gagawin nila. Full change ba ng oil or top up lang? I'll let you know. Pero based from my experience, alam ko top up lang yan. So ano nga ba ang mga dinagdag ko dito after 3 months? Hindi ko matanggal to. Ayan. So this is relatively stock kung mapapansin nyo on the exterior. And even the interior, I would say it's still relatively stock. So para mapakita ko kung ano yung mga dinagdag ko dito during my first 3 months, pasok tayo sa loob. So first thing na mapapansin nyo, letting on the outside, it's the tint. So for starters, hindi ako nagpakabit ng tint sa kasa kasi may balak talaga ako magpalagay ng nano ceramic tint. So medyo dark siya kahit medyo maaraw ngayon. Dark siya tingnan sa loob, from the labas. Yung loob, hindi mo masyado maaninag yung driver. Unless siguro, or yung passengers, unless siguro tumutok ka as is, like this one. So yan yung kagandahan ng nano ceramic tint. Pakita ko yung brand nito, hindi ko lang sasabihin, pero papakita ko na rin because ito yung napag-aralan ko and na-experience ko to from the cars of my other friends or colleagues. Hindi ko na banggitin, pero ito ang brand niya. I do not recommend or I'm not a endorser nito, pero ito yung ginamit ko. So that's my first addition. Dahil hindi ko pinalagyan sa kasa, nagpalagay ako ng nano ceramic tint, including
yung sa moonroof or sa glass roof, I mean, pinalagyan ko rin to. Kailangan ko pumasok sa loob para sa kabilang side. Kailangan ko i-start para mabuksan pala yung moonroof. So, medium tint on the outside. So, pare-parehong medium tint to. Windshield, the back sheet, the window at the back, and all around medium tint nito na nano-ceramic. Then, for the glass roof, dahil ito ay isang concern ko na magiging source of heat, nagpalagay rin din ako dito ng light na tint just to keep the heat down. Medyo mainit ngayon, masakit siya sa touch, pero yun yung silbi nung kaya pinalagyan ko ng tinto. Kaya ayoko rin talaga ng glass roof or sunroof or moonroof kasi additional source of heat siya, additional gases din to for tinting. Sarado ko kasi medyo mainit. So that's the first addition na ginawa ko. Then second addition, again, I'm not an endorser, pero yung 5D dish mat, ito yung kanyang brand. Medyo mahal tong brand na to. Pero nung panahon kasi na binili ko to around November, wala pa masyadong other brands from Shopee or Lazada. Kaya hindi naman sa no choice, pero magandang brand rin naman to. Kaya yan yung kinuha ko. So medyo may kamahalan din yan. And unfortunately, front and driver's passenger lang meron yan, plus itong sa likod na 5D din siya. I think meron ng mga lumalabas na mas mura ngayon. Hindi ko masabi kung mas better, pero I think the price is what you get. You get what you pay for, kumbaga. Yung iba na mapansin ko meron ng dito extended para mas malinis siyang tingnan. Pero well, eto yung nakuha ko na nung panahon na yan kasi bago-bago yung unit, bago-bago yung Yaris Cross sa Pilipinas. Siya yung isa sa mga nauna, itong brand na to. Then last na dinagdag ko dito to keep it stock is, well, hindi ko siya dinagdag in purpose. It just so happens na dahil nga hindi ako nagpakabit ng tint sa kasa, nilibre ako ng Toyota Pasong Tamo netong trunk tray na to. So may mga nagtatanong sa comment section saan nakuha to. Galing to sa kasa. I think this is worth 3,500. So dahil hindi ako nagpakabit ng tint, ito yung nilibre nila sa akin. So shout out kay Ma'am Romery Laroda. Siya ang aking agent. Siya ang nagbigay sa akin itong freebie na to in replacement sa free tint from the kasa. So yun lang yung tatlong bagay na dinagdag ko dito since I got it. For the last thing na gusto kong i-share about sa cost, yun ay ang kanyang fuel efficiency. So the past few days medyo traffic sa Manila, and kahapon na-stuck ako sa parking ng isang hospital, so medyo mababa yung nakuha niya. So meron akong video about it. Just search kay Drives Yaris Cross HEV fuel efficiency, makita nyo. Pero right now around 16.2 kilometers per liter ako. This is purely on the city. Medyo may edge case lang ako kahapon dahil na-traffic nga ako sa parking lot ng isang hospital. Pero in my first month, ang nakita ko na average fuel efficiency ko is around 20 kilometers per liter. So I have a video about it. Kaya nga nasabi ko, I will link that video on this section of this video. Panoorin nyo na lang siya to get the full context. Pero high level context, 20 kilometers per liter from Manila papuntang Taguig na dumadaan ng BGC, na dumadaan ng Makati. Sobrang traffic nun, around 10 kilometers per hour lang yung takbo ko sa umaga. Sa hapon medyo bilis-bilis, pero bottom line, 20 kilometers per liter ang nakuha ko on the city driving. Yung highway fuel efficiency ko, na-drive ko na to Nuvali and Nueva Ecija from my first month, pero hindi ko pa napag-aaralan yung data nun. So I will be sharing that video soon pagka pumunta kami ulit ng pag nag-out of town kami. So stay tuned for that video. Now, let's talk about the issues na naranasan or nabalitaan ko recently. So first things first is yung kanyang major recall para sa front shock absorbers na kailan daw i-tighten. So ang affected units nito, I believe, is yung mga manufactured between
May 29 up to September 4 kung di ako nagkakamali. Yup, correct. May 29 to September 4, 2023. So dahil nakuha ko tong unit na to around November, siguro hindi siya affected. And nalaman ko na hindi siya affected ng recall because if you see on you can check and register your vehicle on My Toyota app, and meron ditong section na service campaign. Not sure kung nakita nyo, pero this is the My Toyota app. And yes, run mga pangalan ng Yaris Cross na to. And ang service campaign dito, natin malaman kung part ba siya. So at least for my vehicle, hindi siya part ng service campaign. So I think baka October or November to ginawa itong manufacture ng sasakyan na to, kaya hindi siya part nun. So luckily, hindi ako part nun, hindi ko kailangang problemahin yun. Pero best still to check your Toyota app or contact siguro your dealer. Alam ko tatawag din naman sila sa inyo via your email or mobile number na binigay nyo when you acquired this vehicle. Now, for the issues na personally naranasan ko, let me show you. Pero with the complexities ng mga sakyan natin ngayon, maraming bagong technologies na nilalagay dito. Parang mobile phone on wheels na nga to. So ako, ang una kong naranasan na issue is about yung kanyang infotainment screen, specifically the Android Auto. Hindi ko sure kung pati sa Apple CarPlay may ganun, pero I use my Android phone kasi to connect to the infotainment screen using Android Auto. And during times pag nanonood ako ng or nakikinig ako ng mga YouTube videos, nawawala yung sound niya. So pag kinonect ko sa Android Auto yung infotainment to yung phone to the infotainment screen, then pag nag-next video na siya or something, nawalan siya ng sound. Tinry ko rin ilipat siya dito sa radio or sa Bluetooth or even sa USB. Wala siyang sound at all. Hindi ko alam kung anong issue nun, pero I think it's a bug talaga ng mga Android Auto or mga infotainment screens in general. Pero first time na encounter ko yun, hindi ko talaga alam gagawin ko. Hinayaan ko lang siya. Tahimik yung biyahe ko for that biyahe. So pagka-park ko and pagbalik ko naman, pabalik na ako sa bahay, okay na siya. On the few times na nangyari siya ulit, I think nangyari to first 2 months ko. Then the last month na encounter ko siya mga 2 or 3 times din. Ang ginawa ko lang dun, dire-connect ko lang sa Android Auto yung aking mobile device and okay na siya. It's buggy siguro. Hindi naman 100% ng mga softwares and even hardwares, even mechanicals are 100% bug free. So that comes with the new technologies na nilalagay sa sasakyan. So I think it's just something that you need to be aware of and something that you need to live with. Third and last thing na na-encounter ko, and masabi ko sigurong issue siya, at least para sa akin din, and for sure pati sa iba, is yung kanyang headlights, yung kanyang LED headlights. For one, nahinaan ako sa kanyang headlight. So hindi masyado halata kasi umaga ngayon, pero during nighttime, nung first few months, hindi ko rin siya nahalata kasi well lit naman yung dinadaanan kong kalsada. So that's the streets of BGC, Taguig, Makati, and even Manila. Maliliwanag naman yung dinadaanan ko, kaya walang problema. Pero nung napadaan ako sa Commonwealth na 8 lanes, dahil di ko kabisado yung daan nag-stick ako sa middle lane, sa middle lane, dahil hindi siya kita yung mga street lights sa kaliwa at kanan, hindi masyado na iilawan yung gitna. Doon ko na-realize, mahina nga talaga yung kanyang headlights. So, it's not the best. Hindi naman siya ganun kahina tulad ng ng mga ibang sinasabi siguro, pero it's still something to take note of. And another thing na I think kailangan ko rin i-mention kasi sa Yaris Group's owners, ang sinasabi nila, wobbly daw yung kanyang headlights. Hindi ko exactly alam kung paano nangyayari yun. Hindi ko nararamdaman or hindi ko naranasan yun. Hindi ko pa na-experience. Pero I think it might be because adjustable yung kanyang headlights dito. So, syempre pagka natutungo mo na adjust mo yung level ng headlight, merong mechanism dun. Kaya pag nalulubak siguro yung iba, mas matagtag siya yung headlights nila.
So, but at least for me, hindi ko naranasan yun. Or baka hindi lang ako masyadong napapansin yun. Pero at least for me, yung headlight strength niya, hindi the best. Kaya maganda talaga na na huwag kayo mag-dark tint dito if you are not planning to upgrade your headlight. Kasi even me sa medium tint, pagka napunta ako siguro sa mga bukiran or mga daan na walang ilaw, madilim na rin yun, mahirapan na rin ako. Even with the automatic headlights ng high beam, hindi pa rin siya ganun kalakas talaga. So something to take note of para sa mga headlights and sa tint na ipapalagay nyo. So now for the minor concerns na inaalala ko is yung kanyang, again, sa infotainment screen, I can easily connect this phone here sa infotainment screen. Kailangan ko lang, usually in-on ko lang yung mobile data, yung kanyang Bluetooth and aking location services para sa Waze syempre. Then pipindutin ko lang tong button na to. Ko-connect na siya seamlessly like so. And mind you, this is wireless. Or minsan ganito siya, matagal siya. Or minsan nga hindi pa ako makonekta at all. Pero ang isang napansin ko dito, dahil siguro ako lang naman to, mahilig kasi ako dahil dalawa yung phone ko. Ginagawa ko, nag-hotspot ako on my mobile device. Pero pag ginawa kasi yun, kailangan niyang patayin yung wifi. Pag pinatay niya yung wifi, kumokonect din pala itong Android Auto sa infotainment screen. Pagka binuksan ko yung mobile data, yung hotspot, nadi-disconnect din siya sa infotainment screen. So that's one minor inconvenience, at least sa akin, na meron dalawang phone, kasi I use my work phone to tether or as a hotspot to my personal device, which I'm using to film right now. So maliit na bagay, pero for you people na meron dalawang phone or multiple phones, just keep in mind, hindi nyo ma-hotspot yung device na gamit nyo sa pagkabit dito sa infotainment screen. For the second minor issue na napansin ko is yung kanyang rear window. So yung front windows goes all the way down, as you can see so. Pero yung rear windows, yan na yun. So let's see outside. Kung mapansin nyo, merong konting uwang dito. Hindi ko alam kung bakit, pero I think because of the shape of the car. Pero I'm not sure. Pero hindi ko alam bakit ganito to. Pero normal daw to. Tinanong ko sa ibang kakilala ko na may Yaris Cross din. Then tinanong ko ni service advisor kung normal ba to. Normal daw talaga siya. Kung bakit, hindi ko alam. I think it's a minor inconvenience for others. Kasi sino ba naman ang gusto magbaba nito all the way down pag tumatakbo? May aircon naman. Or it's not advisable talaga na ibaba yung mga bintana, malikabok sa Pilipinas, madumi, baka manakawang ka pa, mahablutan pa kayo pagka nakabukas yan all the way down. Pero still, if OCNF ka, tulad ko, napansin ko, hindi siya bumaba all the way down. Unlike the front windows. Now, another minor issue siguro na gusto ko rin i-report and i-share sa inyo is yung kanyang automatic headlight. So, right now, i-on ko siya. So, naka-level siya rito. So, hindi siya naka-on right now. Pero, sobrang sensitive niya. Try kong pumunta sa shaded part ng aming parking and see kung ma-activate siya dito. Sa city driving ko kasi, na-activate siya kahit pupunta lang ako sa ilalim ng puno. Yan, like so, nakabukas na yung aking headlight. And hindi siya palaging nade-deactivate. So try kong umalis. Hindi pa rin siya nade-deactivate. Yan, nade-deactivate na siya. Siguro I think because of these sensors. So konting silong lang na nade-detect na itong itong sensor ng TSS na i-engage na agad yung automatic high beam, and hindi siya palaging na-disengage. So dito medyo relatively madilim na, kaya I think okay lang. Pero on my city driving, sobrang sensitive niya to the point na hindi ko na ginagamit tong auto headlights kasi parang hassle. Feeling ko baka mapundi pa yung bombilya ko. Yes, LED naman yan, pero best pa rin na prolong the life by not using auto.
Now, for some smart features nitong sasakyan na to, so i-share din yung kanyang auto hold. So, right now, hindi naka-engage yung auto hold. I-disengage ko yung parking brake niya. And, kahit ipasok ko siya sa drive, like so, nasa D na tayo, hindi naka-engage yung kanyang auto hold. So, hindi siya naka-engage. So, medyo minor inconvenience din to for others siguro pag nakakalimutan pindutin to auto hold, pero ako nakasanayan ko na pag-start, engage agad yung auto hold. Pero ang kagandahan nito, meron siyang smart feature or pinagbabawalan ka rin niya gamitin yung auto hold kasi kailangan mo daw mag seatbelt muna. So, let me zoom in. So, brake hold unavailable. Pindutin ko siya. Sinasabihan kanya huwag kang pasaway. Brake hold unavailable, seat belt unbuckled. So, kailangan ko daw mag-seatbelt muna. Like so. So, pag nag-seatbelt na, pwede mo nang i-engage yung auto hold. Like so. So, pwede na. And, ang natuwa ako dito kasi, so ngayon naka-auto hold tayo. I'm not stepping on the brake, pero naka-stop pa rin tayo even on D kasi naka-engage nga yung auto hold, which is indicated by that orange bar, orange light. Ngayon, kung i-disengage ko tong auto hold na to from my current position na hindi nakapak sa brake, hindi siya magdi-disengage. Sasabihin niya sa'yo, para ma-deactivate siya, apak ka muna sa brake. So, sasabi lang yan, huwag kang pasaway. Pumreno ka muna, apakan mo yung preno, saka mo siya i-disengage. So, pagka ganun, madi-disengage na siya pag nakapreno. So, it's a smart feature na smart and safe feature para kung traffic kasi pinindot mo to, tas hindi ka nakaapak sa brake. Baka umarangkada ka, makababangga may nasa harap. So, best pa rin na nakaapak ka sa brake. Another smart feature na natutunan ko din dito during my ownership experience is yung kanyang not rear cross traffic alert. Yung kanyang what you call that? Kamote sensor kasi ang tawag ko dito. Yung kanyang blind spot detection system, BSDM. Tama ba? Blind spot detection monitoring. So, umiilaw yung part nung side mirror dito kapag meron kang malapit sa blind spot mo or something. Pero ang isa natuklasan ko rin during nag-drive ako, pagka nag-turn signal light ako, so right now nag-turn signal light ako ng left or right, pag ginagawa ko yan, may extra tunog. So aside sa umiilaw yung BSDM na ilaw sa yung side mirror, meron ding tunog para to alert ka na meron kang sasakyan sa blind spot mo. So better yun para ma-inform ka real time. Kung hindi ka man makatingin sa kanya, at least masabihan ka niya. Pero ang advice ko, number 1, gumamit ng turn signal lights, and number 2, don't just rely on technology. Tumingin ka physically sa iyong side mirrors para makaiwas disgrasya. Last thing na gusto kong i-share about sa kanyang smart feature is yung kanyang matalinong paraan para hindi maiwan yung lock, yung susi sa loob ng sasakyan. So right now, ito yung gamit ko na key fob. Iwan ko siya dito. Pagka lumabas ako and nilock ko siya, guess what will happen? Naglalak siya. Kasi meron akong spare key sa sarili ko. So, kung wala tong spare key na to, ang mangyayari, hindi maglalak tong sakyan na to. So, try kong lumayo muna. So, unlock ko siya. Then, ilalayo ko tong spare key sa kanya para malaman ang magiging behavior niya. Pero, alam ko rin behavior na ito. So, ngayon, medyo malayo yung aking spare key dito. So, ngayon naka-unlock siya. Kung tatry ko siyang i-lock, it's smart enough to know na merong susi dun sa loob, hindi niya ilalak. So, nag-iingay siya ng ganyan pagka tinatry mo siyang ilock. So, this prevents people from locking themselves out. So,
nice small touch sa sa sasakyan na to. Kasi feeling ko, yung iba tulad ko, nag-iwan ng susi sa sasakyan pag nagko-park sa bahay kasi relatively okay naman yung aming parking area sa bahay. So, pag may nag-accidentally nakapag-lock nito dito, pag nag-lock yun, wala kang spare key, nga. Pero it's intelligent enough to know na merong susi sa loob and walang susi sa labas siyang nade-detect. Hindi niya papayagang lock mo yung sasakyan. So, it prevents the driver or the owner from being locked out from the car. So, that's my 3 months worth of experience na na-share ko sa inyo. I hope you like it. And stay tuned for future updates regarding sa Toyota Yaris Cross S HEV na variant ko. That's it for this video. Kung may gusto kayong idagdag, put them in the comment section down below. So this is Kai, your driver but not so sweet lover na nagsasabing, keep calm, drive safe, and stay awesome.